Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid at nandito ako sa isang video na gusto kong magpaliwanag kasi alam nyo, hindi ko naman sana gusto gawin itong video na to pero kailangan kong gawin dahil nga may mga maling pinapakalat ang dating misyonaryong hari na kasama ko na yun nga si Romnick Lagora. Nakakalungkot dahil marami akong binigay sa kanya pero yun nga ay hindi niya naunawaan ng maayos kung ano nga yung binigay ko at hindi rin niya napahalagahan. So, ang sasabihin ko dito ay ipapakita ko nga yung ano yung sitwasyon. Panoorin niyo muna itong video na ito na nagpapahayag sa kung ano nga yung stand niya sa ngayon. Tapos magko-comment ako mamaya sa mga nakikita natin dito. Papakita ko lang sa inyo 'to, pe-play natin 'to, ha? 'To, panoorin natin. You will shock his testimony. Dunay gahom-gahom. But the moment he encounter God, he is here to save the lost and to strengthen the weak in Sikihor. Hallelujah, glory. Yan, ito si Romnick Lagora. Ito, aka Mutya King. Itatag ko siya dito sa video na 'to, pati yung grupo na sinalihan niya. Alam niyo wala namang problema na magsali siya sa kahit anong grupo, dahil nga basta para sa Panginoon, basta nasa kabutihan. Wala naman kaming pinigilan sa kanya. Pero meron akong gustong linawin sa mga sinabi niya na mali para maisaayos lang ang kailangan isaayos. So pakinggan natin yung sinasabi niya. Thank you, Jesus. You know what? What is Sikihor? Isa na ka pala Sikihor. Amen. You know, he was a second in command in Encanto department. Okay, sige. So, panoorin muna natin yung buo bago natin sabihin yung mga iba-ibang bagay, ha? Isa man. First or una. Dali lang. Una. Kapila. Hallelujah, praise the Lord. Ako po isang nag-secure po ako. Sikihor. Ako po naging hari ng Encanto. Oh! Crowning ako. Woo! Alam nyo mga kapatid, medyo sumikat ako din dati na bilang hari ng mga amulet. Tinawag ako ng Mutya King. Lahat Mutya ng mga amulet nandito sa akin na sa aking altar. Pang ilan ka sa Sikihor? Isa pang hari Hari. ng Sikihor pala. Ang mga kapatid, ang trabaho ko po dati ay isang ritualismo. Ritualismo. Magaling po ako mag-ritual. Magaling mag-ritual. Magaling mag-ritual. Yun ang ginawa ko dati almost mga 4 years. 4 years. So, Anong nangyari sa pamilya mo? nung nangyari sa pamilya ko na yung anak ko ng convulsion tapos Ayan. talagang wala na talagang buhay siya dahil kulay violet ng mukha niya. So, lahat ng kapangyarihan ko sa Puting Encanto. Puting Encanto, ha? Puting Encanto. Lahat ng kapangyarihan ko sa pagka-hari Mutya King ko, ginamit pang lahat ng kapangyarihan ko. Pero mga kapatid, hindi nag-function yon. Tapos, tinawag ko na 2 beses ang pangalan ng Panginoon. Sabi ko, Lord Jesus, ibalik mo yung buhay ng anak ko. Bumalik ang buhay ng anak ko. Gumising. Pagkatapos, mga kapatid, pagkatapos noon, almost mga 15 kilos yung libro ko na mga 3 years ko na pinaghirapan yon na kinukuha ko sa iba-ibang mga commander sa bukid na pinag-aralan ko. Binalot ko, tapos umiyak ako. Sabi ko, Lord Jesus, alam mo na 3 taon ko pinaghirapan yung kapangyarihan ko na hindi ako matabla ng baril, hindi ko matabla ng itak. Na sinabi ko, susuko ako sa iyo, Panginoon, at talagang diyan ako sa iyo, Panginoon, dahil nakita ko ang tunay na kapangyarihan niya. Hallelujah. Thank you, Pastor Oblate. Thank you so much. Can you imagine, ha? The king in Sikihor. It's serious. It's really serious matter. Ha? Sa whole Asia, ikapila ka? Or world? Di pangalawang hari sa division sa Puting Encanto. Mas maganda pa ang sa Encanto, may division pa. Sa Kristyanismo, walang division. Walang departments. Nagpasalamat din ako sa pastors namin sa Sikihor dahil nung sumuko ko sa kanya, yung asawa ko, sumuko kami doon, yung corona namin sa kabilang mundo, sinunog nila at saka yung mga sutana namin. Hallelujah, hallelujah. Saka yung mga orasyon namin, yung mga
mga orasyon namin doon sa galing sa mundo ng engkanto, sinunog lahat doon. Tapos, yun, nagbalik loob kami. Hanggang ngayon, naging idol ko din si Prophet, kaya linabitan ko siya. Hallelujah. Praise the Lord. Family Job. Mapagpalang umaga sa lahat. Amen. Thank you so much, Pastor Romnick. Before, I am your idol. Now, I am your mentor. Ha? Hari ng mga puting engkanto. Ang ngayon, nagiging anointed pastor na to sa Siquijor. Okay, so yan. Yan yung buong video. So ngayon, ang gagawin natin, meron akong sasabihin muna. Tapos, ang gagawin natin, pupunta tayo balik sa video, tapos magko-comment tayo dahan-dahan dun sa mga nangyayari. Okay, so simula tayo. You will shock his So nandito testimony. siya. Doon ay gahog-gahog. So nandito siya sa... But the moment he encounter God, Ayan, pinapakita yung mga iba-iba niyang mga gamit. 'Di ba? Ito yung mga gamit niya, hindi naman lahat yan sa amin galing. Galing yan sa iba-ibang grupo. At dahil nga galing sa iba-ibang grupo, tapos hindi niya alam talaga kung ano yung ibig sabihin sa lahat ng mga yan, tapos lipat-lipat siya, nagkahalo-halo na yan, tapos nagkagulo yung enerhiya, at yun ang naging dahilan, isa sa dahilan kung bakit maraming disgrasya na nangyari sa kanya at sa pamilya. he is here. So yan, halimbawa, yan yung mga mutya, 'di ba? Galing sa iba-ibang lugar sa bundok 'yan. Tapos kung halimbawa hindi nga nalinisan na maayos 'yan, ang mangyayari magkakaroon talaga ng mga sumpa at masamang epekto sa kanya at sa mga binebentahan niya. To save the lost and to strengthen the weak in Siquijor. Hallelujah, glory. Okay, so ito, 'di ba? Mga pastors, wala naman kaming problema sa mga pastor, sa mga pare. Ang sa amin nga, ang masasabi ko lang, una-una sa lahat, teka, quit ko muna 'to. Yung si Romnick Lagora, marami kasi siyang maling sinabi. Yun lang naman yung gusto kong linawin, lalo na tungkol sa mga puting engkanto kasi parang pinalabas niya na yung mga puting engkanto yung mali. Pero sa totoo lang, ang mga puting engkanto, kasama sila sa Panginoon at sa mga anghel sa pagpakalat ng mabuting balita at pagturo sa kanalan. Okay? Nakakalungkot kasi si Romnick, yun nga, isang misyonaryo ko dati, nakasama ko, ta's naligaw siya ng landas. Hindi dahil sa sumali siya ng ibang religion ha, kasi mabuti naman yung religion na yan, eh. Hindi rin namin pinagbawal yon. Kundi dahil nagpakalat siya ng mga maling news, fake news. Hindi ko rin siya masisi kasi kung ganyan lang talaga yung naabot niya sa pagkaunawa niya, kaya nga gusto ko lang linawin sa kanya kung ano yung mga nangyari. So, yung pinapanood natin na video, itong video na 'to, ito yung testimony niya doon sa tinatawag nga na Jesus the Alpha and Omega Ministry. Tapos ang sinasabi nila parang ang shortcut nito is Jaom, Family Jaom, 'di ba? So walang problema 'yan kahit anong grupo, kahit hindi nga Christian basta nasa kabutihan, walang problema. Welcome nga ang lahat ng religion sa grupo at pagtuturo ko dito sa Eric Rojas Life Coaching Services, kahit Muslim, kahit Buddhist, whatever, walang problema. Isa nga sa ginagawa namin yan sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit ay nagtulong kami sa lahat ng tao kahit anuman ang relihiyon para mas palalimin pa ang spiritual na kaalaman sa direktang karanasan. Para hindi lang nakasalalay sa pagbasa ng mga libro at mas maunawaan ng tao kung ano nga yung binabasa nila sa spiritual na libro. Isang dahilan nga, hindi ako nagparehistro sa SEC bilang religion dahil nga gusto kong mas malawak ang pagtanggap sa lahat ng tao sa pagtuturo ko sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. So basta ang grupo nakakabuti at nakaayon sa batas ng Panginoon, suporta ako sa ganyan. So ang video na ito ay hindi pagpuna sa Jesus the Alpha and Omega Ministry or anumang religion, walang problema. Suporta ako sa mga religious groups basta para sa kabutihan, para sa kabanalan. Ang video na ito ay pagpaliwanag sa maling salitang pinapakalat ni Romnick Lagora ng mga pinapakalat niya tungkol sa engkanto na fake news. Okay? So una,
play natin konti, tapos puntahan natin. To Jesus. You know what? What is Sikihor? Isa na kabalo Sikihor. Amen. You know, he was a Okay. Ito yung ritual na ginawa niya dito. Nagturo ko sa kanya mag-ritual pero hindi ko sinabi na gawin niya yung pagre-ritual na ginawa niya ngayon. Ang ginawa niya, sinunog niya yung hayop sa ritual. Hindi dapat gawin yan, lalo na dahil meron siyang ibang dalang orasyon na hindi naman para dyan. Tapos kapag sinunog mo, may mangyayaring masamang epekto kasi masayang yung grasya mo, sinusunog mo din yung grasya mo. Naghingi siya ng swerte mula sa mga puting engkanto, mula sa Diyos, mula sa mga anghel. Lahat hindi lang engkanto lahat ng mga yan mula sa lahat ng iba-ibang nilalang at mula sa Diyos mismo. Tapos hindi niya sinunod yung patakaran. Ayan siya ng hayop. second in command in Tapos sinasabi niya second in command daw siya sa engkanto, sa Secure. Hindi yun totoo mga kapatid. Bahagi siya sa 7 hari at may chance nga sana siya makapunta doon sa pinakamataas sa 7 hari. Pero isang grupo lang yung 7 hari. Hindi siya second in command sa lahat ng hari, hindi siya second in command sa Sikihor. Dahil nga sa ginawa niya ngayon sa pagtatakwil, siya na yung isa sa pinakamababang hari. Okay, so hindi pa nga siya mataas doon sa naabot niya. Kaya nga niya nagawa yung pagtakwil ng ganyan kasi hindi niya nauunawaan kung ano yung ginagawa niya. Yung corona na nabigay ko sa kanya is dahil ako yung nagsikap para doon at tinulungan ko sila na mabigyan ng pagkakataon na umangat. Pero hindi naman niya nagawa ng maayos yon dahil ginawa niya yung pagtakwil nga sa pinangakuan niya sa Diyos, mga anghel at mga puting engkanto. So dahil nga dyan, mababa na lang siya pagdating niya sa kabilang mundo. So ang kasalanan o maling gawain nga niya yung nagdulot ng kamalasan sa kanya. So iisa-isahin ko yan mamaya. Tingin muna tayo dito konti sa sunod namang sasabihin. Ayan, so nagre-ritual siya. engkanto Engkanto. department. Yan, ang mga mutya niya. First or una? Dali lang. Una? Kapila. Hallelujah, praise the Lord. Ako po isang taga-secure po ako. Sikihor. Ako po yung naging hari ng engkanto. Okay, sabi niya naging hari siya ng engkanto. Alam nyo, lahat naman kasi tayo dito sa mundo ng tao, mga hari at reyna nga. Pero hindi pa natin makukuha yung ganyang katayuan kung hindi tayo nagtagumpay pa sa ating misyon at nakauwi na sa kabilang mundo. So hindi pa final yan. Kahit na sabihin mo na halimbawa ako, hindi pa ako nagtapos sa mission ko, pero alam ko na malapit na ako matapos. So walang kumpiyansa, hindi tayo mag-isip na, okay, nakaabot na ako, pwede na ako mag-relax, pwede ko na itakwil. Hindi ko tatakwil to. Tapos kapag magtakwil nga tayo, kahit na mataas ni abot natin, sayang lang lahat yan. Pero gayon pa man, hindi nga siya masyado pa mataas doon sa katayuan niya sa mission. Dahil nga hindi pa nga malinaw sa kanya kung ano yung nangyayari. Crowning ako. Alam nyo, Yun, yung tungkol sa crowning. Hindi niya sinabi kung saan galing yung corona niya na ako yung nagpalabas ng mga perlas at ng corona para nga siya ay magkaroon ng corona na mabigyan ng karapatan bilang hari. Pero yun nga, hindi pa naman siya yung talagang nabigyan na pwede na siyang maghari kasi parang probation pa yan eh. Hindi pa yan yung mataas na corona. alam nyo mga kapatid, medyo sumikat ako din dati na bilang hari ng mga amulet. Okay, so yung hari ng mga amulet, yung Mutya King, kaya nga pangalan niya is Mutya King dahil marami siyang binentang mga mutya sa unang panahon. So yan yung ginawa niya bago pa siya nagmisyon sa landas ng kabanalan sa mga puting engkanto. Tinawag ko ng Mutya King. Lahat ng mga amulet nandito sa akin na sa aking altar. Pang ilan ka sa Sikihor? Isa pang hari Hari. ng Sikihor pala. So sinabi niya hari ng Sikihor pala. Alam niyo mga kapatid, hindi basta-basta maging hari ng isang lugar. Tapos pag sinasabi niyang hari ng Sikihor, nakakahiya dahil hindi naman ganyan talaga ang hari. Na hindi niya alam ang ibig sabihin ng pagiging hari dahil ang hari, nasa kaharian ka ng Diyos na isa kang representasyon sa kung ano nga ba ang karapat-dapat sa isang dakilang nilalang. Pero dahil nga hindi pa niya sigurado kung ano nga ba ang ibig sabihin ng hari, masasabi niya na hari talaga. Pero hindi pa niya man alam talaga ano yung ibig sabihin ng hari. Kasi kung alam niya talaga yung hari,
hindi siya nagtakwil sana dun sa mga puting engkanto kasi kaharian ng Diyos naman yung pinapahayag natin dito eh. Kaya nga si Jesucristo ay hari ng mga hari. Dahil tayo yung mga hari at reyna din na pinaghaharian niya. Mga kapatid, ang trabaho ko po dati ay isang ritualismo. Ritualismo. Magaling po ako mag-ritual. Okay, sabi niya, isa daw siyang magaling na magritual. Pero alam nyo, kung magaling ka magritual, hindi mapapahamak ang mga anak mo or pamilya mo dun sa pagre-ritual mo. Galing mag-ritual. Ritual. Yun ang ginawa ko dati almost mga 4 years. Okay, sabi niya, nag-ritual siya almost mga 4 years. Alam niyo mga kapatid, kung ang sinasabi niya yung ritual niya sa mga ibang grupo, maaaring 4 years yon. Pero kung yung ritual na sinasabi ko at tinuro ko sa kanya, mga September 2023 ko lang siya binigyan ng kaalaman na mahirap kong pinagsikapan talaga para lang mabigyan siya, kahit na hindi pa nga sana siya bibigyan, pero dahil nga sa mga naabot ko, tinulungan ko siya para magkaroon siya ng kabuhayan. So, hindi totoo kung sinasabi niyang sa mga puting engkanto siya nag-aral ng 4 years at nag-ritual ng 4 years. Tapos kung magaling siya, bakit yung mga ritual niya, nagkakaroon nga ng sakit yung mga pamilya niya na almost namatay, tapos minamalas siya. Tapos bukod pa doon, 'di ba, bale hindi hindi naging sapat para sa kanya yung kabuhayan na magkaroon nga siya ng pera mula doon dahil nga hindi niya ginawa yung tama. Tapos bukod pa doon, hindi nga niya binayad sa akin yung 10% na kasunduan namin bilang percentage ko dun sa mga ritual dahil ako yung nagturo sa kanya. Which is mababa na nga eh. Yung ibang mga tinuturuan ko, 20%. Binigyan ko siya ng special para lang matulungan siya noong panahon na yon. Okay? So, pakinggan natin. 4 years. So, Anong nangyari sa pamilya mo? nung nangyari sa pamilya ko na yung anak ko ng convulsion tapos Ayan. talagang wala na talagang buhay siya dahil kulay violet ng mukha niya. So, lahat ng kapangyarihan ko sa puting engkanto, Puting lahat ng engkanto ha, puting engkanto. lahat ng kapangyarihan ko sa pagka-haring Mutya King ko, ginamit ko ang lahat ng kapangyarihan ko, pero mga kapatid, hindi nag-function yon. Tapos, tinawag ko na 2 beses ang pangalan ng Panginoon. Sabi ko, Lord Jesus, ibalik mo yung buhay ng anak ko. Bumalik ang buhay ng anak ko, gumising. Pagkatapos, Okay, so sinasabi niya, 'di ba? Tinawag niya ang lahat ng kapangyarihan sa pagiging mutyaking niya at ng mga puting engkanto. Tapos nung sinabi niya, Lord Jesus, bumalik yung spirito ng anak niya. Alam nyo, may awa ang Diyos. Kahit na marami siyang nagawang kasalanan, halimbawa si Romnick, marami siyang nagawang kasalanan at mali, binigyan siya ng pagkakataon na mabuhay nga yung anak niya. Pero hindi sapat or hindi pala patas, hindi fair na sabihin niya na yung mga puting engkanto or yung mga orasyon niya sa mga mutyaking niya, yung may kasalanan sa ganun. Kasi dahil nga sa pinaghalo-halo niya ang lahat, tapos nagkaguluhan na hindi niya naiintindihan kung ano yung ginagawa niya dun sa mga orasyon, na nagkahalo-halo na nga yung mga enerhiya, kaya nagkagulo-gulo at hindi na niya napagana. Okay? So, lahat naman ng mga kapangyarihan talaga mula sa Diyos. Ako ang dinadasalan ko sa mga ritual ay Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Yung mga puting engkanto, yung mga anghel, yung mga santos, mga opisyalis lang kumbaga yung mga yan na hinihingan ko rin ng tulong. Mas detalyado lang yung kaalaman ko sa iba-ibang organization sa spiritual. Pero ang Diyos amang makapangyarihan pa rin talaga ang dinarasalan ko unang-una sa lahat. So, yun naman talaga yung pinaka-important. Tapos, mas alam ko lang kung sino yung tatawagin ko, halimbawa yung secretary para, halimbawa sa DENR, or yung secretary para sa DOLE. 'Di ba? Parang may iba-ibang department kasi yan, na mas kilala ko lang sila, kesa dun sa mga tao na direkta lang sa Diyos Ama. Which is, wala namang problema. Pero kung gusto mo ng mas detalyado na paggawa na malinis na mga ritual halimbawa, yun yung mga detalye na alam ko. Okay. So, pakinggan natin yung susunod nila. mga kapatid, pagkatapos noon, almost mga 15 kilos yung libro ko na mga 3 years ko na pinaghirapan yon na kinukuha ko sa iba-ibang mga commander sa bukid.
na pinag-aralan ko. Binalot ko, tapos umiyak ako. Sabi ko, Lord Jesus, alam mo na 3 taon ko pinaghirapan yung kapangyarihan ko na hindi ako matabla ng baril, hindi ko matabla ng itak. Na sinabi ko, susuko ako sa iyo, Panginoon, at talagang diyan ako sa iyo, Panginoon, dahil nakita ko ang tunay na kapangyarihan niya. Hallelujah. Thank you, Pastor Romney. Alam nyo, yung 15 kilos na libro daw na meron siya, na inipon niya for 3 years sa iba-ibang lugar, iba-ibang grupo. Isa nga yun, sinasabi ko, 'di ba, nagkahalo-halo yung mga orasyon, tapos hindi na niya alam kung ano yung kumokontra sa mga ibang orasyon. So, hindi nga niya alam kung ano yung ibig sabihin ng lahat ng mga orasyon na yan. Kaya nga ako, sa totoo lang, hindi ako masyado madaming orasyon. Ang mga orasyon ko, piling-pili lang, pero alam ko yung mga ibig sabihin nila. So, wag lang tayo mangolekta nang hindi naman natin alam kung ano yung mga yon. Tapos, mas madidisgrasya pa nga tayo sa ganyan. Okay? So, yung mas maganda pa is tuloy-tuloy lang tayo sa isang landas kaysa yung paiba-iba, ang dami nating pinasok tapos nagkakaroon nga ng mga conflict sa isa't isa yon. Thank you so much. Can you imagine, ha? The king in Sikihor. It's serious, it's really serious matter. Ha? Sa whole Asia, ikapila ka? Or world? Pangalawang hari sa division sa Puting Kanto. Okay. Natatawa lang ako dun sa sinasabi niya na pangalawang hari sa division sa mga puting engkanto kasi hindi niya alam kung ano talaga yung mga engkanto eh. Tapos alam mo, gaya na sa sinasabi sa ticker ko, nagsusorry ako sa lahat ng mga tao, sa mga puting engkanto, lalo na sa mga anghel, mga santos, at lalo na sa Diyos, dahil si Romnick ay hindi siya magandang representasyon or maayos na representasyon or representatibo sa kung ano ang isang totoong puting engkantong hari. At hindi nga engkanto kasi engkantao pa kami. Hindi niya alam yung ibig sabihin ng engkanto at ng engkantao. Hindi pa niya na ipaghiwalay nga yung dalawa na yun eh. Yung engkantao, nasa gitna ka pa, hindi ka pa tapos, nagmi-mission ka pa. Yung engkanto, pure na yun na yung nasa kabilang mundo ka na. Yung tao, hindi pa alam yung tungkol sa mission, tapos hindi pa nagmi-mission. Okay, so, hindi siya ang second in command. Nakakahiya talaga kasi nakakalungkot din na parang hindi ganyan ang mga puting engkanto. Hindi ganyan ang mga puting engkanto. Okay, so next, sige. Nakakatawa kasi iniisip niya nung pastor na nakakatawa lang ang mga puting engkanto. At ako, nasasaktan ako sa ganun dahil yung mga puting engkanto, sila nga yung kasama ng Diyos eh. Sila yung mga inaakala ng mga tao na anghel. Pero iba yung trabaho nila. Kasi masyado ngang malayo pa ang tao na makakita direkta sa mga anghel. Yung mga puting engkanto muna ang inuuna. So, hindi alam ng mga pastor at ng mga pare na ang mga nagtutulong nga sa kanila na magpakalat ng mabuting balita, mga engkanto yun eh. Mga puting engkanto. Hindi pa sila nagpakilala kasi hindi nga nila gustong magpakilala sa tao, sikreto lang sila. Pero ako nga yung binigyan ng ganitong kapangyarihan at inatasan ako para magpaliwanag bilang representatibo dito nga sa mga puting engkanto. Ako mismo, hindi pa ako puting engkanto. Engkantao pa lang ako. Pero pagdating na matapos na ako sa mission ko, magiging puting engkanto na ako. So ngayon, engkantao pa lang. Nasa gitna, nagmi-mission. Misyonaryo. Mas maganda pa ang sa engkanto, may division pa. Sa Kristyanismo, walang division. Okay, ang sinabi niya mas maganda sa mga puting engkanto, may division. Sa Kristyanismo, walang division. Alam niyo, ang division, ibig sabihin lang nun is organization. Yun yung sinasabi ni Romnick. Pero alam niyo, para sa akin, hindi ko nga ginagamit yung term na division eh. Yung division is parang division. Pero yung sa akin nga, sinasabi ko organization, may iba-ibang klase ng mga trabaho sa iba-ibang levels ng organization. Yun yung mga puting engkanto. Organized katulad din ng tao na ba, may pastor, may junior pastor, may senior pastor, tapos may assistant, may choir leader, parang ganun ba? Walang departments. Nagpasalamat din ako sa nagpasalamat din ako sa pastors namin sa Sikihor dahil
nung sumuko ko sa kanya, yung asawa ko, sumuko kami doon, yung corona namin sa kabilang mundo, sinunog nila at saka yung mga sutana namin. Hallelujah, hallelujah. Sa yung mga orasyon namin, yung mga orasyon namin doon sa galing sa mundo ng engkanto, sinunog lahat. Ako, ito yung pinakamalala. Nakikita niyo yung background ko, eh. Sige, expand ko lang 'to sandali, ha. Yung background ko dito ay isang babae na may sunog. Kasi nakikita namin, kumbaga, na 'yan yung epekto sa ginawa ni Romnick sa sarili niya. Alam niyo, buhay yung salita, buhay yung mga sutana, buhay yung mga perlas ng kapangyarihan at korona, na may epekto yun na masama sa kanya dahil sinunog niya yung mga yun. Alam niyo, hindi lang galing sa kabilang mundo, sa engkanto yun, galing sa langit yun, mga kapatid. Galing na nga sa Diyos yun, eh. Bakit niya susunugin? Galing sa langit na pinadaan sa mga puputing engkanto para makapunta dito. So, hindi sana dapat sunugin yung mga yun. Tapos yung mga buhay na salita, hindi niya alam na may bayad yun, na kapalit, na sisingilin yung pamilya niya dahil dun. Okay. So anyway, sige, bale, tapusin natin yung video. Doon. Tapos, yun. Teka, bago ko pala sabihin na yung lahat na iba, maganda sana ay binalik na lang ni Romnick yun. Binalik na lang sana ni Romnick Lagura yung mga sutana, yung perlas, yung corona, yung orasyon na galing sa amin, galing sa mga puting engkanto, sa mga anghel, sa Diyos, kesa sunugin para hindi mangyari yung mga disgrasya sa kanya. Kasi malaking kamalasan yan sa kanya. So sinasabi ko yan sa inyo, ngayon pa lang para maintindihan nyo na kung may mga mangyari, yun ay dahil sa mga ginawa niya na hindi niya pinahalagahan yung mga binigay sa kanya. Hindi lang ng mga puting engkanto, direkta sa Diyos na pinadaan sa langit, pinadaan sa mga puting engkanto. Organizational hierarchy, di ba? May pagkakasunod-sunod, may presidente, vice, senator, governor, mayor, barangay captain, konsihal, ganyan eh. Hanggang makarating sa ating mga tao. Okay? Ito. Lord, dahil nung sumuko ko sa kanya, yung asawa ko, sumuko kami doon, yung corona namin sa kabilang mundo, sinunog nila at saka yung mga sutana namin. Hallelujah, hallelujah. Sa yung mga orasyon namin, yung mga orasyon namin doon sa galing sa mundo ng engkanto, sinunog lahat. Doon. Tapos, yun, nagbalik loob kami. Hanggang ngayon, nag-idol ko yun si Prophet, kaya linabitan ko siya. Hallelujah. Praise the Lord. Family Job. O pagpalang umaga sa lahat. Amen. Thank you so much, Pastor Romnick. Ha? I am your idol. Now, I am your mentor. Ha? Hari ng mga puting engkanto. Ang ngayon, nagiging anointed pastor na to sa Siquijor. So yan, ito yung asawa ni Romnick na si Roslyn. Tapos, yun nga si Romnick. So lagyan lang natin yan as reference na picture. Teka, ito. Yan. Yan si Romnick. So, meron lang akong mga sasabihin na tungkol sa kanya at tungkol sa mga kailangan sa ayos. Okay? Okay. Tapos alam nyo, nakakalungkot kasi binigyan din siya ng kapangyarihan, ng karapatan na magbinyag ng pangkalahatang kalinisan galing sa mga puting engkanto, tapos siya nagpabinyag siya, hindi siya nakatayo sa sarili niyang paa at hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. So unang sa lahat, mga kapatid, nakoronahan nga siya at binigyan ng misyon, pero dahil sa ginawa niyang takwil sa mga pinangakauan niya sa Diyos, mga anghel at mga puting engkanto, mababa na lang siya nga pagdating sa kabilang mundo dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Alam niyo, mga kapatid, marami akong tinulong sa kanya kasama ng mga puting engkantohan na tumulong sa kanya. Una sa lahat, tinulungan ko siya gawin yung bahay niya na worth 30,000 pesos ng materyales. Okay? So,
Teka, lagyan natin kung puwedeng yan. Okey, i-summarize ko lang lahat ng mga sinabi ko. Okey, so una sa lahat mga kapatid, yun nga, tinulungan ko siya gawin yung bahay niya, ₱30,000 worth ng materyales. Binigay ko sa kanya para matulungan siya. Tapos nagpautang pa ako ng ₱30,000 din kasi kulang yung binigay ko para matapos yung bahay niya. Hanggang ngayon meron siyang ₱6,000 na hindi pa niya nababayaran sa akin, okey? So, nung nangailangan siya ng pera, tinulungan ko siya na binigyan ko siya ng perlas ng kapangyarihan para mabenta bilang kabuhayan. Tinulungan ko siya para makapalabas yung, asawa ko at ako dito na galing sa langit din, hindi lang sa kabilang mundo, para mabenta niya. Pero sinunog niya, 'di ba? Binigyan ko siya ng kapangyarihan at kalaman mag-ritwal para magkaroon din siya ng kabuhayan, okey? So, ang usapan nga namin 'di ba, bibigyan niya ako ng 10% ng lahat ng kita mula doon sa perlas at sa mga ritwal, pero hindi niya nagawa 'yun, okey? So, sabi niya 4 years na daw siya nag-ritwal, pero last year ko pa lang siya tinuruan mag-ritwal sa paraan na tinuro sa'kin. So, September 2023. Di ko alam baka sinasabi niya yung ibang ritwal niya, pero hindi siya magaling mag-ritwal dahil nga mali yung ginagawa niya na nadisgrasya yung anak niya, okey? Sabi niya magaling siya mag-ritwal, hindi siya magaling mag-ritwal. Kaya nga nadisgrasya ang pamilya niya, muntik na namatay, nag-convulsions, di ba? Di dapat sunugin ang hayop, sinunog niya yung grasya niya, sinunog niya yung sarili niyang pamilya. Okey? Nag-convulsion anak niya dahil nga mali nga. Ta's hindi niya pa ako binayaran sa karapat-dapat na pinahalagahan kung saan galing yung ritwal. Okey, bukod pa rito naghingi pa daw siya ng tulong na makakuha siya ng sasakyan para may sakyan pamilya niya sa pagsimba nila. Mabuti nga yung pagsimba at suporta nga kami ng mga puting engkanto sa ganyan. Hindi inabot ng 1 buwan nung nag-request siya sa amin, nagkapera siya para makabili siya ng multicab, okey? Tapos naawa kami kasi ng mga puting engkanto sa kanya, kaya nga tumulong kami sa kanya, pero sinayang lang nga niya yun lahat. Walang 1 buwan nakakuha siya ng mga ₱300,000, nakabenta siya ng lupa. Okey, puwede niyo tingnan, meron siyang multicab, 'di ba? Sinasabi ko sa inyo kayo na magtingin sa ebidensya, lalo na yung taga Jesus the Alpha and Omega Ministry, puwedeng kayo ang tumingin sa mga sinasabi ko. Sinasabi ko ng tapat sa inyo, nakita ng lahat at kita ng Diyos, ng mga anghel, mga puting engkanto, kung ano ang sinasabi ko, kung totoo ba ang sinasabi ko. Okey? Sabi niya ang kapangyarihan galing sa puting engkanto at mga anting-anting niya ang nakabigay sakit ng anak niya at gumaling noong tumawag siya sa Panginoon. Yun nga, hindi yan totoo dahil sa dami ng nangyari na hindi niya ginawa yung pagbayad sa akin, hindi niya ginawa yung tamang pag-oorasyon, hindi niya ginawa yung tamang pagre-ritwal, tapos nagkakagulo-gulo na yung iba-iba niyang hinahalo na mga kaalaman, enerhiya, anting mular, yun ang nagkadisgrasya, yun ang nakadisgrasya sa anak niya, okey? At hindi lang yun, sa buong pamilya niya din na may mga mangyaring mga kamalasan or whatever, yan yun. So yan, mga kapatid, sinunog niya lahat ng korona, sutana at orasyon. Mas maganda nga sinauli na lang niya. Tapos ang masasabi ko lang, si Romnick Lagora ay hindi maayos na representasyon o representatibo sa kung ano ang isang puting engkantaong hari. Kaya ko lang nililinaw ito lahat sa inyo para malaman ng tao na hindi ganyan ang mabuting misyonaryo. Sinamarize ko lang ang lahat ng mga sinabi ko. Kaya ito, ayoko nang patagalin pa. Ang masasabi ko lang, sorry sa lahat ng mga puting engkanto, sa mga anghel, sa mga tao na nakakaalam, at lalo na sa Diyos dahil sa nagawa ni Romnick. At pinagdarasal ko na sana ay ayusin pa ni Romnick Lagora ang buhay niya habang may panahon pa. Hindi ko siya masisisi kung ganyan yung naabot niya, pero yun nga, bumagsak siya sa misyon niya at sana maayos pa niya na mag-sorry siya sa mga puting engkanto, sa mga anghel, sa Diyos dahil hindi tama yung ginawa niya.
na hindi tama ang mga pinapakalat niyang imahe at kaalaman tungkol sa spiritual. So yun lang masasabi ko. Si Romnick na ang bahala kung gusto niyang ayusin o hindi. At kung gustong makipag-usap ng mga tao or gumawa din ng content tungkol dito or mag-video call na maririnig ng lahat, pwede naman natin gawin yan. At ginagawa ko 'to kasi ako ang inatasan na maging representatibo ng mga puting engkanto, mga anghel at Diyos sa ganitong pagpapakilala ko sa landas ng kabanalan na hindi nakasalig sa isang relihiyon, kundi para sa lahat ng tao na gustong makalapit sa kaliwanagan ng katotohanan at sumunod sa landas ng kabanalan sa isang mahusay na buhay sa pangkalahatang self-improvement papuntang langit. So maraming salamat po mga kapatid at God bless Romnick Lagora. Kapatid, sana maayos mo yung mga mali mo habang may panahon pa. Salamat po at God bless sa ating lahat. At magandang gabi po. Bye-bye.